Mangga. Hindi ko. Ko alam eh. O ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nagagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya ay tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong yan? sumagot si Pedro. Hindi. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin niyo siya, at hatulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Tinanong siya ni Pilato. Ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo at mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanuno sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari. Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong pagbarian, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong kay Jesus, at sinuutan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika. At si Jesus ay pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo wala akong makita ang kasalanan niya. at inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo, lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito.
Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus, ani Pilato. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa kuhukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ang paghahanda sa Pasko at mag-12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo. Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Tanong ni Pilato. Ipapapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga punong saserdote. Kaya't si Jesus ay binigay na sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi, dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito. Sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, sumagot si Pilato. Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at tinahinang buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi ni Jesus sa alagad. Narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang esponga. Ikinabit sa sanga ng isopo at idinikit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, Naganap na. Iniyukayok ni Jesus ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsilihot po at panahimik.
Basahin. Magsitayo po. Sa kahoy na krus na banal, ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipagdangat, choir, ang ating poong may kapal, Ama na bukal ng buhay, anak na siya na ating daan, Espiritu ng ating tanglaw. Sa kahoy na krus na banal, ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipagdangal ang ating poong may kapal, Ama na bukal ng buhay, sana nating daan, Espiritu ng ating tanglaw. Sa kahoy na krus na banal, ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Espiritu mati
Tapos nila, dito tayo. Tapos nila, mamaya sa sige. Maraming na siya. Eh, bakit yung sa kanya? Kasi lang, sila po, tapos sila. Ayan, mas pinipon. Ay, anumay ng mga raang. Magsilihod po. Bango na insenso, nababanguhan ako.
Patawad, Panginoon, patawad sa mga kasalanan na aming nagawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Patawad po muli sa mga kasalanan namin nagawa. Patawad po sa mga kasalanan namin nagawa. Patawad po. Salamat sa Diyos, hindi siya umulan. Talaga naman napakabait ng Panginoong Diyos. Salamat po, salamat po. Oo, madami. Kaya nga. Nakikilala na ang sentrita eh. Dumadami na yung mga nagsisimba. Thank you naman kay Lord. Mahaba din pala eh. Santa Maria, Ina ng Diyos,